May tanong ako. Naranasan mo na bang tignan ang wallet mo tapos bigla kang napabulong ng, wait, saan napunta yung pera ko? Kung oo, don't worry, hindi ka nag-iisa. At kaya ka nandito dahil ngayon, babaguhin natin ang love-hate relationship mo sa pera. Pagbabudget, bakit nga ba ito importante? Ang pagbabudget ay hindi kaaway ng estudyante. Hindi siya killjoy. Actually, siya ang superhero ng baon mo. Lagi kang tinutulungan para hindi ka maubusan bago matapos ang linggo. Ito ay ang paraan ng pagpaplano at pagkontrol sa pera. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong marunong mag-budget ng maaga ay mas handa sa future at mas responsable sa pera. Mga bahagi ng personal na budget. Tatlo ang pangunahing bahagi ng personal na budget. Una, kita o ang haligi. Ang kita ay lahat ng perang pumapasok. Maaaring sweldo, allowance o kita sa racket. Importante na alam mo ang totoo mong kita para realistic ang budget na gagawin mo. Pangalawa, gastos ang kontrabida na kailangan. Yes, kontrabida, pero hindi masamang nilalang. Dito pumapasok ang needs at wants. Para sa needs, katulad na lamang ng pamasahe o pagkain mo sa school. At para sa wants, katulad na lamang ng milk tea, snacks, online load o kaya naman ay online shopping. At pangatlo, ipon, ang ultimate backup plan. Si ipon, siya ang best friend mong laging may baon na payo. Uy, nakaipon ka na ba? Baka mamaya magka-emergency. Ito ang perang itinatabi na hindi ginagastos. Ito ay magiging protection mo sa mga emergency at katuwang mo sa pag-abot ng mga long-term goals. Ngayon naman, para sa exciting part, kung gusto mong maging financially smart, sundan mo lamang ang mga hakbang sa paggawa ng budget. Una, itala ang gastos mo. Isulat mo lahat ng ginagastos mo sa isang araw o isang linggo. Kahit 10 pesos pa yan, ang mahalaga, alam mo kung saan napupunta. Ikalawa, gamitin ang 50-20-30 rule. Madaling tandaan at swak sa baon. Halimbawa, kung 100 pesos ang baon mo kada araw, 50 pesos para sa needs, 20 pesos para sa ipon, at 30 pesos para sa wants. Kung 200 pesos naman ang baon mo, 100 pesos para sa needs, 40 pesos para sa ipon, at 60 pesos para sa wants. Hindi kailangang eksaktong-eksakto. Ang mahalaga, may limit at may ipon. Ikatlo, magtakda ng daily o weekly limit. Kapag alam mong 30 pesos lang ang budget mo para sa wants, mas iisipin mo muna bago gumastos. Hindi na agad-agad ang deserve ko to mindset. Ikaapat, gawing flexible ang budget. May mga araw talagang hindi may iwasan ang extra gastos. Okay lang yan. Ang mahalaga, ina-adjust mo at hindi mo sinusukuan. Panghuli, itala at subaybayan ang gastos mo. Gumamit ng notebook, note sa cellphone o kaya naman ay simpleng listahan. Kapag alam mo kung saan napupunta ang pera mo, mas magiging responsable ka. Pagbabantay at pag-aayos ng budget. Ang budget ay parang study plan. Hindi sapat na gumawa ng. Kailangan mo ring balikan at ayusin. Hindi kailangan perfect. Ang mahalaga ay consistent at may progress ka. Sa totoo lang, ang pagbabudget ay hindi tungkol sa paghihigpit, kundi tungkol sa pagkakaroon ng kontrol. Kapag alam mo kung saan napupunta ang allowance o pera mo, mas nagiging handa ka sa mga responsibilidad sa hinaharap. Kaya simula ngayon, huwag mong hayaan na ang gastos ang humahawak sa iyo. Ikaw ang may hawak ng kwento ng pera mo.